Alright, magandang gabi po sa inyong lahat, Batang Maynila to it's. Ito maganda yung pag-uusapan natin at medyo medyo controversial. Kasi merong ipuno si Master Henyo Joey De Leon sa kanyang Instagram account. Yung pangalan niya sa Instagram niya ang poet nyo. So kung gusto niyo i-follow si Master Henyo Joey De Leon, hanapin niyo yung poet nyo. Naku, million ang followers niyan. So mag-follow kayo doon para makita kayo ng mga kakaibang post. Kasi alam nyo si Master Henyo Joey De Leon, kilalang kilala yan sa alam niyo na yung mga salita niya. Kasi every time na magsasalita yan, magpo-post yan, parang lagi may ibig sabihin eh. Hindi basta-basta nagsasalita ng basta-basta lang, nung walang sense. Yung mga post niya, talagang kung titingnan mo, it's either may pinatatamaan, kaya may ibig sabihin. So, nakasanayan na natin yan kay Joey De Leon. Kaya maraming nakaka-misinterpret sa kanya. Kahit naman tayo nung una, nami-misinterpret natin yung mga sinasabi niya. Kaya sabi nga nila kung hindi ka sanay kay Joey De Leon, talaga mapipikon ka. Bawal ang pikon kay Joey De Leon. Bawal ang pikon. So, meron kasi siyang pinost sa kanyang Instagram account. At parang meron siyang pinapatamaan. Pero bago yun mga kababayan, ito muna, may gusto kong pakita sa inyo. Ito yung video nung first time na pagkikita ni Jose Manalo at ni Tuge Zombie. Si Zombie yung bago dyan sa EAT, dyan sa TV5. At prior to this meeting, talaga namang sinabi ni Zombie na excited na siyang makilala ng personal o ma-meet etong si Jose Manalo. Kasi di ba si Jose nag-abroad inasikaso niya yung parang dokumento ata ng mga anak niya tungkol sa citizenship, US citizenship ng mga anak niya. Kasi parang doon ata sila titira. So, medyo tumagal si Jose ron at tinatanong si Tugi Zombie bakit wala si Jose. So, ito yung first na pagkakataon na magkikita yung dalawa. At kahit first time pa lang, talaga makikita mo yung chemistry. Yung chemistry ng dalawa. Kasi alam niyo mga komedyante, kumbaga inborn yan diba? Inborn yan Kaya yung galaw ng isang komedyante, alam na isang komedyante. So, unang-una pa lang nilang pagkikita, meron ng good chemistry. Ito, panoorin natin Boss! Si Zombie! Para si Zombie! Huwag mo naman papasok sa stand na yaya ko yun para makapagpay mo din. So, nandito po ako sa Rizal ngayon. Ngayon, darating si Kuya Ose. So, it's gonna be my first... Kuya Ose. Galing niya magsalita Kaya minsan, yung sasalita pala niya, matatawa ka na di ba? Kuya Ose. time to meet Kuya Ose. Abangan niyo, okay? First time mo nga minutes. Yeah, first time ko talaga. Marami nasasabi na, Zombie, nasaan si Kuya Ose? Ngayon, nandito na siya, okay? Abangan niyo. Wait for it. Boss! Si Zombie! Para si Zombie! Huwag mo naman papasok sa stand na yaya ko yun para makapagpay mo din. Grabe, tingnan niyo yung yung action niya. Talagang excited talaga siya una niyang ma-meet itong si Jose Manalo. 1, 2, 3. Natin kami sa mga legit na barkada natin sa Barangay. Bilisan mo! Hindi. Mabilis yung Patawa. Pagbalik ko na taas lang po yung kawalan. Standby! Saan tinatawa-tawa mo? Wala ka mga naman dito siya! Hindi naiiyak na ako Pero ngayon, hi bossing, nandito pa rin po kami sa mga legit na barkada natin sa Barangay Rosario! Okay, so yun mga kababayan yung unang pagkikita
Ayan yung unang pagkikita ni Zombie at ni Jose Manalo. At 'di ba? Kitang-kita naman natin na unang pagkikita may chemistry agad. So, yan ang kagandahan sa legit na Dabar Cards. 'Di ba? So, welcome yung mga bago. Hindi porke kasi si Jose medyo sikat na yan kilala na yan. 'Di ba? Kung iba-iba yan, ako hindi niya papansinin yung mga bago na yan. Pero tingnan niyo na talagang welcome na welcome si Tugi Zombie dito sa mga sa legit Dabar Cards. So ito, pag-usapan natin 'to mga kababayan. Yan. Nag-post kasi si Joey De Leon diyan sa kanyang Instagram account. Huwag natin patagalin ito. Basahin natin yung pinost ni Joey De Leon. Ang ginamit niya rito ang poet nyo. So ito yung pinakita niyang picture. Ayun yung menu dun sa sa Dabar. O yung Dabar yung pag-aari ni Miss Tapia. Miss Tapia, si Aling Liit. So diyan sa post niya na yan. Yan, diyan sa picture na yan, meron siyang caption. Ayan yung caption. So babasahin ko yung caption Sabi niya, "Here's Miss Tapsilog's bridal shower special menu for today on TVJ's TV5 EAT. Wala pa dyan yung mabuhay ang bagong inasal. Sino ang manok nyo? O sino ang hen nyo?" Ibang klase talaga mag-isip to si si ang poet nyo si Joey De Leon At ito, wag kang ganun. Uy. So goodbye mga kapatid and lot more. Ito yung the longest running noontime show. Iba naman at hindi ito ang the longest noontime show. So dahil dito sa post na to, syempre, marami na naman ang naapektuhan. Marami nagtatanong, patama ba ito sa generic na Itbulaga na magsi-celebrate ng kanilang sinasabi nila, kanilang 44th year anniversary. Kahit ilang buwan pa lang sila. Patama ba to dun sa nagmamay-ari ng tape? Kasi actually maraming beses niya sinisimple yan Etong tape di ba nung una sabi niya nung una sigurado ba live yan kasi ayaw ko ng tape. Tapos merong patama rin siya dun sa sa pagdating ni Vice Gandang naka-helicopter. So meron siyang mga patutsadang simple. Nasabi ko nga sa inyo, kung pikon kayo, hindi kayo pwede. So eto naman, simple lang naman yung banat niya kasi yun nga kasi yung kabila inaangkin nila na matagal na sila, 44 years na sila kahit ilang buwan pa lang. At sila yung magsi-celebrate ng yun nga 44 years. Paano sila magsi-celebrate? So parang ganun ang sinasabi ni Joey De Leon. Paano kayo naging longest running noontime show? Paano nangyari yun? Kami ang longest running noontime show kasi tingnan nyo naman yung pinagdaanan namin. Kami talaga yung nagsimula nung 1979 hanggang present. So paano nyo masasabi na kayo yung longest running noontime show? Kaya kami yun. Kaya sabi niya kami yun. Ito yung the longest running noontime show. Iba naman at hindi ito ang the longest noontime show. Simpleng banat pero talagang matindi ang ibig sabihin. May mga nagsasabi, patama ba ito kay Yorme? Kasi alam niyo naman ang salitang the longest nagmula yan kay Yorme. Talagang ginagamit ni Yorme yan sa yung mga mga salitang kanto kasi alam naman natin si Yorme talagang batang tundo yan. Kung mapapasin niyo kung magsalita yan bali-baliktad. Ito ngang sa akin sa title ng pangalan ko yung Batang Maynila Toits. Yung ito kasi binabaliktad niya. Yung kanan ginagawa niyang nangka, yung kaliwa ginagawa niyang wakali. So pati yung tulongges, kapag bilanggit mo tulongges, alam mo na galing kay Isko.
Kasi talaga siya yung gumagamit yan eh. Gamit na gamit yan nung eleksyon eh. Eto, ginamit ni Joey De Leon. So, tinatanong ng mga netizen, patama ba to kay Yorme? Kasi, ito lang naman kasi yung problema talaga eh. No? Bakit kasi pinipilit ninyo na kayo ang Itbulaga? Wherein hindi naman kayo talaga ang Itbulaga. Siguro nabibisit na si Joey De Leon eh. Ba't nyo kasi inaangkin? Bakit kayo magse-celebrate? Ilang buwan pa lang kayo. Kami ang dapat mag-celebrate. Kami talaga ang longest running noontime show. Hindi kayo. Kasi kayo, ano lang kayo, ito longest noontime show. Diba? Parang gano'n yung sinasabi ni Master Henyo. So, nako. Ito mga kababayan na may mga comment akong babasahin. Sabi naman nila, you said it right, Mr. Joey De Leon. I agree with you a million times. To longest is the word for those trying hard people. Tingnan nyo. May mga nag-agree. O agree 100%. Lahat agree. Yes, agree. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ayan yung dito tayo. Ayan. Ayan yung mga comment to. Yes, agree. Panay agree. Ito pa, dami. 1 million%. So, ayan, agree sila lahat. Kaya sa totoo lang, alam niyo, sa ginagawa ng Tape Bulaga, pinoprovoke nyo mas lalo etong TBJ para magsalita laban sa inyo. Sa totoo lang. Yung ginagaya nyo lang yung mga segment nila eh. Yung ginagaya nyo yung mga lola. Wala, lahat ginagaya nyo na eh. Kaya siguro nabibwisit na si Joey De Leon. Buti nga yun lang sinasabi niya sa mga ganyang salita tutuusin. Kung ibang tao yan, baka mas malala pa, di ba? So, yan mga kababayan yung patutsada ni Master Henyo sa kanyang Instagram account. Tama naman kasi, di ba? Bakit nyo sasabihin na kayo ang longest running noontime show? Diba, bago nga lang kayo. So, ang talagang longest running noontime show ay ang Itbulaga ng TBJ dyan sa TV5. Kasi matigas to mga to. Ayaw pa talagang ibalik yung pangalang Itbulaga eh. Yun lang naman ang nagpapatagal dito sa issue eh.